Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, bago po tayo magsimula, batiin po muna natin ang isa't isa. Good evening po. Okay, so muli, welcome po sa session number 3 ng ating Grand Bible Seminar dito po sa Cavite Church. Marami po akong ituturo kaya magsisimula na ho tayo. Mga kababayan, my dear brothers and sisters, bago tayo magsimula, tayo pong lahat tayo mupo at manalangin. Let's all pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po uli. Salamat sa muling pagtitipon niyo po sa amin sa Cavite Church upang patuloy po naming saliksikin ang banal na salita ng Diyos upang maunawaan po namin ang inyong banal na kalooban para po sa amin. Sabi ng Biblia, kayo po yung Diyos na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Kaya pinagkaloob niyo po sa amin ang linggong ito upang mabigyan ng bawat isa sa amin ng pagkakataon na maunawaan ng salita ng Diyos na magdadala sa amin ng pagkaunawa na ang Diyos ay buhay, na ang Biblyang ito ay totoo. Meron din po kaming chance na marinig ang mga salita ng Diyos sa unti-unting maghahanda sa aming puso tungo po sa pagsisisi, sa panunumbalik sa Diyos, hanggang sa matanggap po namin ang tunay na kaligtasan. Panginoon, kayo po ang nakakaalam ng lahat ng nasa isip at puso po namin. Hiling ko po na ang banal na Espiritu ang magbukas sa mga pusong naghahanap ng katotohanan. Tulungan niyo po sila na maunawaan ang katotohanan dito po sa Biblia upang natural na magkaroon po sila ng pananampalataya na nakaangkla sa salita ng Diyos. Sa mga sandaling ito, nawa mabuo sa isip at puso ng mga nakikinig na ang Bibliang ito ay 100% na totoo, na ang Diyos ay buhay at ang gusto ng Diyos sa amin ay makilala namin siya para magkaroon po kami ng buhay na walang hanggan. Hiling ko po, Panginoon, na habang kami po ay nag-aaral, na nawa ang banal na Espiritu ang magturo sa mga nakikinig upang malinaw po nilang maunawaan ang mensahe ngayong gabi. Hiling ko rin po na ilagay niyo po sa aking mahihinang bibig, maipangaral ko lamang ang naayon sa inyong banal na kalooban. Magsimula hanggang sa matapos, lubos po kaming aasa at magtitiwala sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, welcome po sa session number 3 at para po sa unang talata, tignan po natin Amos chapter 3, verse 7. Lahat po ay nasa screen. Amos chapter 3, verse 7. Pwede po basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na propeta. Ano yung sinasabing lihim dito? Dito po sa Biblia, yung mga mangyayari pa lang nakasulat na. Ito na po ay ipinahayag ng Diyos sa mga propeta noon, sinulat nila noon at ngayon tinutupad ng Diyos. Bakit ito sinulat noon at tinutupad ngayon? Para maniwala po tayo. Ang dahilan kung bakit may mga propesiya dito, in advance, sinulat na po ng Diyos. At kapag nakita niyong nagkatotoo, madali na lang para sa inyo ang maniwala. Kayong mga propeta, sila po ay nagsulat ng mga propesiya. Kapag sinabi nating propesiya, ito po ay history written in advance. Advance ng sinulat ng Diyos dito, yung iba, 3,500 years ago, yung iba po, 2,700 to 2,800 years ago, yung iba, 1,900 years ago, nakasulat noon. At ngayong gabi, ipapakita ko, letra por letra, na ang mga ito ay nagkakatotoo, tinutupad ng Diyos isa-isa. Kaya ang topic po natin, fulfillment of prophecy. Kahapon, pinakita ko po ito, how can we prove that the Bible is true? May dalawang paraan. Ano yung una? Ito po yung history. Kaya dito sa Isaiah 46 verse 10, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon. Ito po yung mga nangyari noong unang panahon, nangyari na history, kailangan natin ng ebidensya. And then sabi dito, ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Ito naman po yung mga propesiya, hindi pa nangyayari, sinulat na at ngayon, titignan natin yung katuparan, nagkatotoo. Ang sabi ng Diyos, ang layunin ko ay maitatatag
at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Anong ibig sabihin nito? Ang tunay na Diyos, may absolute knowledge po siya ng human history. Anong ibig sabihin? Ang tunay na Diyos, alam niya ang pasimula, kasulukuyan, hanggang sa katapusan. Diyos nga siya eh. Ang Diyos na gusto kong makakilala ninyo, ito po yung Diyos na siya ang gumawa ng lahat, nakakaalam ng lahat, makapangyarihan sa lahat. Ito yung Diyos na dapat niyong paniwalaan at sampalatayanan. Kaya ang Diyos, alam na niya yung nangyari at yung mga mangyayari. Natapos na po natin yung mga nangyari kahapon. Ano yung mga nangyari? Mula sa panahon ni Adan. And then, pinag-aralan natin yung Noah, yung Tore ng Babel, si Abraham ang Israel, ang pagtawid ng mga Israelita sa dagat na pula, ang pagpapako ng mga Israelita kay Jesus Christ. Sinumpa sila. Kaya kagabi nakita natin yung suffering ng bansang Israel. Ngayon po, ang ipapangaral ko, bagaman sinumpa ng Diyos ang Israel, nakasulat na rin po sa Biblia na ibabangon niya sila. Hindi dahil sa mababait sila, hindi dahil sa matutuwid sila, pero nangako na ang Diyos kay Abraham. May tipanan sila na ang Israel pinili ng Diyos at anumang gawin ng Israel, nagkasala man sila, kapag sila ay nagsisi, ibabangon uli sila ng Diyos. Kaya 4 na bagay ang ituturo ko po sa inyo ngayon. Yung restoration o yun pong pagbangon ng bansang Israel. Isa ito sa pinakamalaking himala sa panahon po natin. And then mamaya, susunod, ituturo ko po yung mga senyales, mga tanda ng katapusan ng panahon. Lahat ng nangyayari ngayon ay nakasulat po dito sa Biblia. And then, kapag di po kayo naligtas, darating si Kristo, tawag doon rapture, may iiwan ka. Kapag naiwan ka, tatatakan ka ng 666 mark ni Antichrist. And then, pagkatapos matatakan ng lahat, magkakaroon po ng World War III, Armageddon War. Sa gerang ito, walang mananalo. Lahat ay talo dahil magugunaw ang mundo. Kaya mahalaga, ituturo po ito para makapaghanda po kayo. Lilinawin ko, ang Bible Seminar ay hindi lang po sa knowledge. Hindi lang po namin kayo tinuturuan para magkaroon ng panibagong kaalaman. Hindi po. Dapat ma-connect ito sa inyong buhay. Kung totoo ang Biblia, kailangan kong maganda. Kailangan kong maligtas. Kaya dapat habang nakikinig kayo, nasa puso nyo, gusto kong maligtas. Yun po yung pinakapunto ng ating Grand Bible Seminar. Kaya for session number 3, magsisimula po ako sa pagbangon ng bansang Israel. Okay. The restoration of Israel. Kahapon, nakita po natin yung sumpa sa kanila. Okay. Ang Israel, pinili ng Diyos, nagsimula kay Abraham. Sa lahat ng bayan o bansa sa lupa, espesyal ang Israel. Sila yung tinatawag na bayang pinili ng Diyos. Deuteronomy 7 verse 6. Basahin po natin yung Tagalog. Sabay-sabay po. 3, 2, 1. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang kanyang magsariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. Kaya mula sa lahat ng bansa o bayan, pinili ng Diyos ang isang bansa, ang bayan o bansang Israel. Bakit? Ito po yung dahilan. Bakit pinili ng Diyos ang Israel? Number 1, sila po ang magiging saksi. Sila yung pinili. Sila yung tinatawag ng Biblia na saksi ni Jehovah. Isaiah 43 verse 10. Sabi dito, kayo'y aking mga saksi, ang binabanggit dito, Israel. Sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong malaman at manampalataya kayo sa akin, at inyong maunawaan na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. Bakit kailangan ng saksi? Mga kababayan, napakahalaga. Sa korte, kung mayroon kang gustong patunayan, kailangan mo ng 2 bagay. Evidences, and then, yun pong saksi, o yung tinatawag na witness. Magpapatutuo yung witness para mapatunayan yung gusto mong patunayan. Tama, mali? Kahapon tapos na po tayo ng mga ebidensya.
Ngayon, kailangan po natin yung witness. Ito po ang Israel. Ang Israel kasi, mayroon po silang personal na kaalaman tungkol sa Diyos. Meron silang, kaya sila witness, may experience po sila. Marami po sa iba't ibang panig ng mundo, nagkiklaim sila. Sila raw ang saksi ni Jehovah. Mali po yun. Ang tanging saksi ni Jehovah ay ang bansang Israel. Bakit sila saksi? Mayroon silang personal knowledge. May karanasan sila. May nakita sila. May nahawakan sila. May nasaksihan sila. Ang Panginoong Hesus isinilang sa bansang Israel. Kaya nga mayroon silang first-hand knowledge. Nakausap nila si Kristo. Naintindihan niyo po? Sa kanilang history mula kay Abraham, kila Moses, nakita nila ang pagkilos ng Diyos. Kaya nga, ang Israel lamang ang saksi o witness ni Jehovah ng Diyos. Kung kayo po ay Pilipino, no offense, man. Hindi kayo pwedeng maging saksi. Kung saksi ka talaga, may nakita ka ba? May nasaksihan ka. Parang isang krimen or disgrasya, aksidente. Halimbawa po, may bus, mabilis, maraming sakay. Bumangga, nandun ka, pwede kang interviewin ng TV Patrol kasi nakita mo, tama? Ito yung saksi. Pwede ka bang maging saksi kung wala ka doon? Hindi. Hindi sila maniniwala sa gawa-gawa mo lang yan. Wala ka doon eh. Kaya ulitin ko, kung kayo po ay Filipino, hindi kayo pwedeng maging saksi o witness. Ang tanging saksi ng Diyos ay ang bansang Israel. Kaya para mapatunayan na may tunay na Diyos, tanungin natin ang bansang Israel. Yan ang dahilan kung bakit nakasulat sila dito sa Biblia. Magpapatutuo sila. Sila ang witness, magsasabi sa atin na may tunay na Diyos. Next po, pinili sila karamihan ng mga nagsulat ng Biblia, mga propeta at mga tauhan ay galing sa bansang Israel. Pangatlo, ang Panginoong Hesus dumating sa bansang Israel. 2,000 years ago, common knowledge po ito. Pangapat, sila ay magiging example sa atin. Sa kanilang history kahapon, pinako nila si Jesus Christ. Tinanggihan nila. Kaya ngayon, gusto ng Panginoong Hesus makilala niyo siya. Huwag niyo siyang tatanggihan. Kilalanin niyo siya. Dapat maligtas kayo. And then, para malaman ng buong mundo kung ano na po yung talaurasan ng Diyos. Kung titignan natin ang history ng Israel, malalaman natin na malapit ng gunawin ng Diyos ang mundong ito. Nasa dulo na po tayo. Para makapaganda kayo kasi marami pong Filipino. Dahil hindi nila alam na gugunawin ng Diyos ang mundong ito, dito nila nilalagak ang pag-asa nila. Gusto nilang makapagpatayo ng mga mansyon. Nagpapakahirap sila. Hindi nila alam na yung mansyon na yan, yung mga ari-ari ang ipupundar mo, susunugin lahat yan ng Diyos. Kaya kailangan nating pag-aralan ng Biblia para makapaganda po kayo. Ito po yung 5 dahilan kung bakit pinili ng Diyos ang bansang Israel. At nung pinili sila, mayroon pong kasunduan. Pinamili sila ng Diyos. Deuteronomy 11, 26 at 28. Inilalagay ko sa harapan ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Kayo ang mamili. 2 bagay lang yan. Pagpapala, sumpa. Langit, impyerno. Ang pagpapala, 27. Kung inyong diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, na aking inuutos sa inyo sa araw na ito. 28. At ang sumpa, kung hindi nyo diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi lilihis sa daan na aking inuutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang Diyos na hindi ninyo nakilala. Kaya may pagpapala at sumpa. I-roll back natin, 2,000 taon na po ang nakakaraan, ang buong Israel humarap kay Poncio Pilato. Pinamili niya sila. Sino ang pipiliin yung pakawalan ko? Si Jesus o si Barabas? Sinong pinili nila? Nagtanong siya, anong gagawin ko kay Jesus? Anong sagot nila? Ipako siya sa krus. Kaya mali ang pagpili ng bansang Israel. Sa pagitan po ng pagpapala at ng sumpa, pinili nila yung sumpa. As a result, sinumpa sila ng Diyos sa loob ng 2,000 taon. Pumuputok. 2,000 taon.
Isipin po ninyo, ilang henerasyon yun. Pinagpapatay sila, pinakita ko po kahapon lalo nung Second World War. Tinuring po silang mga hayop, binabaril, binubulldozer. Alam niyo po, pag umaga, may truck na kukuha ng basura, para silang basura, yung mga bangkay nila, kinukuha ng mga truck, tinatapon. Bakit? Hinamon nila ang Diyos. Ipako si Jesus sa krus, pananagutan namin, pati yung mga anak namin, ang kanyang dugo. Kaya ito po ay wag nating tutularan. Itong week na ito, pinamimili rin kayo ng Diyos, pagpapala o sumpa. Kung gusto niyo ng pagpapala, blessing, tapusin niyo ang Bible seminar. Kung gusto niyo ng sumpa, kahit wag na kayong bumalik bukas. Kayo ang mamili. Hindi namin kayo pipiliin. Pero, bilang pastor, ano po yung matalinong advice ko? Piliin nyo ang pagpapala. Tayo pong mga Pinoy mahilig sa blessing. However, hanggang ngayon, ang blessing na alam nyo, physical at material na blessing. Isip ng mga Pinoy, napaka-bless mo, Mare, naka-graduate na yung anak mo. Abogada na. Bless kayo. May padala galing ng abroad. Napaka-bless mo. Meron ka ng kotse. Pero sa Biblia, iba po ang blessing. Ang tunay na blessing ay ang Panginoong Jesus. Kaya piliin po ninyo siya ngayong week. Kung hindi, ang Israel sinumpa 2,000 years. Kahapon, ano yung panghuling mensahe ko? Kung ginagawa ito sa punong kahoy ng Sarima, ano kayang mangyayari kapag ang punong kahoy ay tuyo? Ang Israel 2,000 years sinumpa, kung ayaw niyo rin pong piliin si Kristo, kung ayaw niyong maligtas, ang sumpa sa inyo, hindi po 2,000 years. Walang hanggang impyerno. Kaya tayo nag-aaral. Mga kababayan, dito sa Cavite, ang Bible seminar na ito, hindi ito para sa akin, ako ligtas na. Para po ito sa inyo. Sana ma-appreciate ninyo. At dapat kayo mismo naghahanap ng katotohanan. Makinig kayong mabuti para hindi kayo masumpa ng Diyos. Kailangan makuha nyo pagpapala. Kaya kahapon pinakita ko, kagabi, sinumpa sila ng Diyos sa loob ng 2,000 years. Pero sa Biblia, sa huling panahon, babangon sila, nakasulat na po. Zacarias 8:13. Kung paanong kayo naging isang sumpa sa gitna ng mga bansa o sambahayan ni Juda at Israel, gayon ko kayo ililigtas at kayo'y magiging isang pagpapala. Huwag kayong matatakot, kundi palakasin ninyo ang inyong mga kamay. Bagaman sinumpa sila, pero nangako ang Diyos na ililigtas sila at magiging isang pagpapala. Anong ibig sabihin nito? Babangon silang muli. Kaya ganito po ang nangyari. Nangako ang Diyos sa Genesis chapter 12 kay Abraham ng pangako. 3 bagay. Kanaan, isang malakas na bansa, pagpapala. Pero, nung una, nawala lahat yun kasi nga, sinumpa sila ng Diyos kasi mali ang pagpipili nila. Hindi sila sumunod sa Diyos, kaya nga, yung kanilang lupaing Kanaan, naging disyerto. Yung isang bansa, sana nawala yung bansa nila. Before 1948, wala pong bansang Israel na wala. Bakit? Sila po ay ikinalat ng Diyos sa iba't ibang panig ng mundo. Kung ang isang lugar, isang bansa, walang tao, mawawalan po yun ng identidad. At yung kanilang bansa, nung walang tao doon, nung naglayas sila, kinuha ito ng Palestine. Kaya yung kanilang great nation, naging diaspora. Kapag sinabi nating diaspora, kinalat-kalat sila ng Diyos. At yung blessing sana, saan man sila pumunta, alam niyo po, pinagpapatay sila. Nakapakita ko po sa inyo yung documentary ng Second World War, 6 million na Hudyo pinagpapatay. Hinabol talaga sila ng tabak. Pero sabi ng Biblia, sa huling panahon, sila po ay ibabangon ng Diyos. Yung lupain nilang naging disyerto, makakabalik, magiging gaya ng Garden of Eden. Yung mga tao, magsisibalikan sa bansang Israel. And then, yung parusa ng Diyos sa pagpatay sa kanila, especially, makaka-recover sila. Nagkalat-kalat sila, sila po ay ibabalik ng Diyos sa kanilang bansang Israel. Kaya tingnan natin ang isang talata patungkol sa kanilang pagbangon. Nakapropesiya na po ito, dito po
sa aklat ni Ezekiel, chapter 36, mula verse 19. Ito yung dahilan kung bakit ibabangon sila ng Diyos. Sa verse 19, aking ikinalat sila sa mga bansa at sila nagkawatak-watak sa mga lupain ayon sa kanilang lakad at ayon sa kanilang mga kilos ay hinatulan ko sila. 20. Ngunit nang dumating sa mga bansa, saan man sila dumating, kanilang nilapastangan ng aking banal na pangalan. Sa pagsasabi ng mga tao tungkol sa kanila, ang mga ito ang bayan ng Panginoon, ngunit kailangan nilang lumabas sa kanyang lupain. Nung sila po ay pinaparusahan ng Diyos, yung mga bansang nakapalibot, nagtanong ngayon, akala ba namin totoo yung Diyos nyo? Bakit kayo kawawa? Kaya nga, nalapastangan yung pangalan ng Diyos. Parang ganito. Minsan, kung may ginawang mali yung anak, pati yung pangalan ng mga magulang niya nadadamay. Tama po? Halimbawa, may anak, gabing-gabi na, alas 2 na nandun, lasing. Anong sasabihin ng mga tao? Sino kayang tatay nito? Sino kayang nanay nito? Ganun din po. Nung ang Israel ay pinaparusahan ng Diyos at kawawa sila, yung mga bansang Arabo at iba't ibang bansa, nagtaka. Akala ba namin totoo yung Diyos nyo? Bakit kayo kawawa? Bakit kayo nagdurusa? Kaya nga, umilos ang Diyos, kailangan ko silang ibalik. Verse 21, ngunit isinaalang-alang ko ang aking banal na pangalan na nilapastangan ng sambayan ni Israel sa mga bansa na kanilang pinuntahan. 22. Kaya't sabihin mo sa sambayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ito alang-alang sa inyo o sambayan ni Israel na malapit na akong kumilos, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. Aking pawawalang sala ang aking dakilang pangalan na nilapastangan sa mga bansa na inyong nilapastangan sa gitna nila. Malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon, sabi ng Panginoong Diyos, kapag sa pamamagitan ninyo ay pinawalang salang aking kabanalan sa harap ng kanilang mga mata. Sapagkat aking kukunin kayo sa mga bansa at titipunin ko kayo mula sa lahat ng lupain at dadalin ko kayo sa inyong sariling lupain. Sa verse 24, babalik daw sila. Kaya tignan natin kung nagkatotoo ang talatang ito. Unahin ko muna yung kanilang bansa. Nakalagay na po sa Isaiah 66 verse 8, isang araw, ipapanganak yung kanilang bansa. Bakit? Nawala kasi sa kanila yung bansa nila. Nung sila ay pinapatay at pinaparusahan ng Diyos, nagtago po sila. Alam niyo po, sa panahon ni Presidente Manuel Quezon, may mga Israelita po, mahigit 1,000 nagtago dito. Pinatuloy natin sila sa Marikina kasi pinapatay po sila. Kaya dito, nawala yung bansang Israel, pero sabi dito sa Isaiah 66:8, ipapanganak ba ang lupain sa isang araw? Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Sa isang araw daw, ipapanganak ang bansang Israel. Kailan ito nagkatotoo? Ito po yung pruweba. Dati sila po ay sinumpa, pero makakabalik ang kanilang bansa. Kailan? Kailan natupad ang talatang ito? Ito po, may dyaryo tayo. Ito po ang headline noon sa Palestine Post. Bakit? Wala na yung bansang Israel. Sinakop na po ng Palestine. Kaya, sa kanilang headline sa news, May 14, 1948 po ito, State of Israel is born. Ito po, pinroklama ng kanilang first prime minister, ang pangalan po niya ay David Ben-Gurion. Kaya yung sinabi ng talata na isa-isang araw, ilalabas sa isang sandali ang bansa, ipapanganak ang lupain sa isang araw. Isaiah 66 verse 8, nasulat 740 BC, ito po ay nangyari May 14, 1948. Ang dyaryong ito po yung declaration ng independence ng bansang Israel. Tayo rin, di ba, nawala yung bansa natin kasi sinakop tayo ng Kastila. Kailan po ang Independence Day natin? June 12. Tama? Yes, sila rin may Independence Day. May 14, 1948. Gusto ko pong ma-realize nyo ha, yung talata sa Isaiah 66 verse 8,
nagkatotoo, natupad. Tayo mga Pinoy, mahilig sa mga manghuhula. Huwag kayong maniwala sa mga manghuhula. Minsan, pupunta kayo sa mga tignan mo yan, kapalaran ko. Ay, straight yung guhit, yayaman ka. Sabay naniwala rin. Huwag na kayong maniwala sa mga manghuhula. Ito ang katotohanan. Yung Isaiah 66 verse 8, nangyari. Nangyari May 14, 1948. Totoong naipanganak ang bansang Israel. Para mas ma-realize nyo, maintindihan nyo, Palestine shrinking, expanding Israel. Anong ibig sabihin? Tingnan nyo po. Ito po ay teritoryo na ng bansang Palestine noon. Pero pagkatapos po, noong 1947, meron na pong partition plan na pinropose ng UN. Pero ayaw po ng Palestine. Pero noong 1948, pagkadeklara, sunod-sunod po ang gera. First war, May 14, 1948, inabot hanggang February 29, 1949. 45 million na mga bansang Muslim, nagsama-sama, 640,000 lang ang Israel, nanalo po ang bansang Israel as a result ng digmaang ito, nakamkampo nila ang 23% ng lupa. Second war, nakamkampo nila yung Sinai Peninsula, nanalo sila. At ang pinakapopular na digmaan sa Middle East, June 5 to 10, 6 na araw na digmaan, kaya tinatawag na Six-Day War. 250 million na bansang Muslim, mga Arabo, nagsama-sama laban sa 2.2 million ng Israel, panalo po ang bansang Israel. Hindi makapaniwala ang buong mundo noon. Kaya nakuha ng Israel uli yung kanilang bansa. Kaya nga, ngayon, bawi na nila yung kanilang bansa. Nagsimula nilang bawiin ang lupa simula noong 1948. Kasi yan ang nakasulat sa Biblia. Mababawi nila muli ang kanilang bansa. Hanggang ngayon, nakikita nyo sa news, di ba? Inaatake ng Iran ang bansang Israel. Di nila matalo-talo ang bansang Israel. Bakit? Ang nakikipaglaban ay ang Diyos. Kilala nyo po siya? Siya po si Moshe Dayan. Hindi po yan si Max Alvarado. Sino siya? Isa po siyang general sa Israel. Noong Six-Day War, bagaman napakaraming kaaway, ang Israel noon, kaunti lang ang gamit nila. Nagsama-sama ang 14 na Muslim countries. Pero dahil sa tapang niya, siya po ay general sa Israel, sabi niya, nanalangin po siya publicly sa Diyos. Gaya ng 6 na araw mong ginawa, Panginoon, ng sanlibutan ang buong mundo. Sa 7 araw, nagpahinga ka. Tatapusin namin ang gera sa 6 na araw. Sa 7 araw, panalo kami. Nanalo po talaga sila. Kaya respetadong general ito sa bansang Israel. Sa kanyang pamumuno, sa gabay ng Diyos, nanalo sila. Mahirap maintindihan kasi 14 na bansa umatake sa maliit na bansang Israel. Pero ang nanalo, ang bansang Israel. Ito po yun para maintindihan nyo. Yung blue, yan ng Israel, ang liit-liit. Umatake po ang mga Muslim countries. Pero dito sa gerang ito, panalo ang Israel at na-expand nila, nakamkam nila yung lupa nila, yung bansa nila. Kaya nga, nabawi nila. Hanggang June 1967, talagang halos buong lupa nabawi na po ng bansang Israel. Kaya nagkatotoo yun pong propesiya sa Biblia na ibabalik ng Diyos ang kanilang bansa. Bakit? Lagi silang nananalo? Nakasulat na rin po, nangako ang Diyos. Ito po yung pangako. Joshua 23 Gs. Pwede po kayo po ang bumasa para di kayo antukin. Sabay-sabay. 3, 2, 1. ₱1,000 kayang patakbuhin ng isa. At ito po ay literal na nangyari. Noong Six-Day War, ang panalo, mayroon po. Ito po ay nakamonitor sa US. Ito po yung dyaryo. War ends, total Israel victory.
Tingnan niyo po ha, ang bilang, 2.2 million lang ang Israel, 150 million, 14 na bansang Arabo, Muslim. Imposible ito sa isip ng tao. Pero bakit sila nanalo? Kasi sabi nga, ang Panginoon yung Diyos ang nakikipaglaban sa inyo. Doon po sa gitnang silangan, tanging Israel lang ang naniniwala sa Diyos na nakasulat sa Biblia. Yung nakapalibot na Middle East countries, ang pinapaniwalaan po nilang Diyos ay si Allah. Kaya ala na. Ala talaga, panalo sila. Ala. Yes po. Kaya panalo ang bansang Israel. Ito po ay literal na katuparan ng talatang ito. Hanggang ngayon, kahit atakihin ng mga Muslim country ang Israel, alam kong nakikinig kayo, nanunood kayo ng world news, laging panalo ang bansang Israel. Ang liit lang na bansa niyan. Mas malaki pa nga ang buong Laguna. Maliit lang yung bansa nila. Hanggang ngayon, nasa 20 million lang po ang kanilang populasyon. Tayo, ilan tayo? Mga nasa 130 million tayo. Sila po 20 million lang. Sabay aatakihin ng 14 na malalaking bansa. Hindi nila kaya, pero sabi ng talata, ang Panginoong Diyos ang nakikipaglaban sa kanila. Nagkatotoo, hindi. Natupad, hindi. Nakasulat noon, nangyari, hindi. Totoo ang Biblia, hindi. Kaya totoo. Ito, ang dami po, ang daming kinumpile ko po yung mga headline sa mga newspaper noon. Ito po yung nangyaring gyera, ang panalo Israel. Yung pong Joshua 23:10 na isulat, 1406 BC, mula 1967 hanggang ngayon tinutupad ng Diyos. Kung may gyera sa Middle East, ang panalo ay ang bansang Israel. Sinulat yung talata sa Joshua, tinupad ng Diyos mula 1967 hanggang ngayon sa panahon natin. Kaya okay na tayo sa bansa. Kailan uli nabawi yung bansa nila? May 14, 1948. Next, pagkabawi ng bansa, yung mga tao pong nagkalat-kalat, nagsibalikan na po sila. Good news to, sabi nila. Ang tagal-tagal na naming nagtatago kasi noon pinapatay po sila. Kaya nung narinig nila yung proclamation ni David Ben-Gurion, uwi na kayo. Return home. Ano sa wikang Hebreo? Aliyah. Ibig sabihin, uwi ka na. Kung ang pangalan mo, Aliyah, siguro mahilig kang pumasyal. Pinapauwi ka na. Aliyah, uwi na. Sabi ni David Ben-Gurion. Kaya, kung dati, nung nagkasala sila, pinarusahan sila ng Diyos, scattered, sabi ng Biblia, return, babalik sila. Tingnan natin, may talata po. Itong talatang ito kay Propeta Isaías, ito yung malinaw na propesiya, balang araw, babalik sila. Babasahin ko po. Isaías 43:5-6. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silangan, at titipunin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilaga, hayaan mo, at sa timog huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na sa malayo nagmula, at ang aking mga anak na babae na mula sa mga dulo ng lupa. Ano ibig sabihin ng Diyos ang nagsasalita kay Propeta Isaías? Babalik ang mga Israelita na nagtago sa iba't ibang direksyon ng mundo. Walang problema sa silangan at kanluran. Malaya silang makakabalik. Pero may pumipigil sa kanila sa hilaga. At mayroon din sa timog. Kaya sabi ng Diyos, hilaga, hayaan mo. Timog, huwag mong pigilin. I-explain ko po. Sa gitna ng mundo, maliit na bansang Israel. Nung sila po ay pinaparusahan ng Diyos, nagtago po sila. Yung iba, sa silangan, Asia po yan. Yung iba, sa kanluran, North and South America. Yung iba, sa hilaga, Russia. Yung iba, ito pong Africa, particular sa Ethiopia. Yun pong galing ng silangan at kanluran, walang problema. Yes po, yung mga nagtago sa Marikina, nung nag-declare na po silang pwede nang umuwi, nagsiuwian, walang problema. Pero dun po sa hilaga, may pumigil sa Israel. Yan po ang Russia. Ayaw nilang
pauwiin yung mga Israelita, pinagbabayad po sila ng immigration tax. Sabi ng Diyos sa Russia, hayaan mo, pauwiin mo. Kumilos ang Diyos. Ano ang nangyari? Sa panahong yun, bigla, nagkaroon po ng problema ang Russia sa trigo. Wala silang ani, nagkaroon ng matinding taggutom. Kaya, nahirapan sila. Anong ginawa ng Diyos? Yung mga Hudyo na mayayaman sa Amerika, sila yung tumulong. Pakawalan mo na, pauwiin mo na yung mga Israelita dyan. Bilang kapalit, bibigyan ka namin ng trigo. Kaya nangyari po ito. Pinauwi po nila yung mga Hudyo na tumira sa Russia. Kaya sabi dito, let my people go. Kinote po nila ang Isaiah. Kaya hinayaan na po sila, nakauwi po sila sa bansang Israel. Timog naman, may pumipigil. Bakit? Yung mga nagtago sa Ethiopia, particular sa Ethiopia, pinagbantaan po sila ng Muslim country. Kapag yung mga Israelitang nakatira sa bansa nyo, pauwiin nyo, di namin kayo bibigyan ng langis. At dito tumulong uli ang US, nagbigay ng langis. Kaya, umuwi rin po sila. Rescue of Ethiopian Jews. Nalahian na po sila kasi ilang century po sila na nagtago sa bansang ito. Kaya, nalahian na sila ng itim. Kaya dito, ang tawag dito, Operation Solomon. Most successful humanitarian mission you've never heard of. Sabi po, hinakot yung mga Israelita pabalik sa Israel. Kaya nga, nagkatotoo ang talatang ito. Operation Solomon. Kaya nagsibalikan sila. Ngayon, paano sila babalik? Maglalakad? Hindi sila pwedeng maglakad. Bansa yan. Pagdating nila, patay na sila. Kaya, nakalagay din po sa Biblia. Tingnan nyo po, lahat ng pula, Muslim country. Ito pong gitna, Israel po yan yung yellow. Kaya hindi sila pwedeng gumamit ng bus o land transportation. Bakit? Bago kang makarating sa Israel, daan ka sa Muslim country. Kaya para sila makabalik sa Israel, nakasulat na rin po, nagagamit sila ng eroplano. Pero noon po sa panahon ni Isaiah, wala pang eroplano. Pinakita na ng Diyos yung future event. Kaya ganito ang sinulat ni Propeta Isaías. Isaiah chapter 60 verse 4. Para maintindihan nyo, mag-imagine po kayo, balik tayong lahat. 2,700 years ago. Wala pang sasakyan noon. Wala pang eroplano. Pero pinakita ng Diyos kay Isaiah yung mangyayari sa future. Kasi sinulat niya, verse 4, imulat mo ang iyong mata sa palibot at ikaw ay tumingin. Silang lahat ay nagtitipon. Sila'y pumaroon sa iyo. Ang iyong mga anak na lalaki ay magmumula sa malayo at ang iyong mga anak na babae ay kakalungin. Nagtitipon na raw sila mula sa malayo, babalik sa Israel. Verse 8. Basahin po ninyo. Sabay-sabay. 3, 2, 1. Explain ko po, sa panahon ni Isaiah, pinakita ng Diyos na hinahakot yung mga Israelita gamit ang eroplano. Kasi sino ang mga ito? Noon kasi, pag may nakita siyang puti sa himpapawid, kalapati yun. Sabi niya, parang mga kalapati sa kanilang bintana. Para maintindihan, ganito po yan. Kalapati, pero ito yung nakita ni Prophet Isaiah. Yes. Kaya, Isaiah 700 BC na isulat, tinupad po ito ng Diyos noong pong 1991. Bakit? Ito po ay may hawak na Guinness World Record. Ito yung pinakamaraming pasahero. 1,088 na passenger. Inalis po nila yung mga upuan kasi hinakot yung mga Israelita. Binalik sa Israel. Ito po yung mga Ethiopian Jews na tinatawag. Ang ginamit po nila, eroplano. Yan ang ibig sabihin ni Propeta Isaías. Pinakita ng Diyos yung future event, sinulat niya sa Biblia at ngayon madali na lang nating maintindihan. Bakit? Sa panahon natin mayroon na pong eroplano. At alam ko karamihan sa inyo nakasakay na. Di ba? Parang ganito, para mas maintindihan nyo, nung unang panahon, sinulat niya parang mga kalapate. Pero kung si Isaiah nabuhay sa panahon natin, ganito ang isusulat niya.
Sino ang mga ito na nakasakay sa Boeing 747? Yes po. Ito yung nakita niya. Hinahakot ang mga Israelita pabalik sa kanilang bansang Israel. Kung ano yung sinabi ng Biblia, nagkatotoo. Yan po ang pruweba. Next, Ezekiel 39:28. At kanilang malalaman na ako ang Panginoon nilang Diyos sapagkat dinala ko sila sa pagkabihag sa gitna ng mga bansa. Nung sinumpa po sila, binihag sila, nagtago sila, nanirahan sila sa ibang bansa. Pero sabi dito, at saka tinipon sila sa kanilang sariling lupain, hindi ako mag-iiwan ng sino man sa kanila sa gitna ng mga bansa. Kaya nga, nagsibalikan na po sila. Bumalik sila sa bansang Israel. Kaya, okay na po tayo sa dalawa. Pangatlo, recovery of the land. Pati yung lupa. Simple lang po. May tanong po ako, halimbawa may bahay kayo, at hindi nyo po titirahan ng 50 years. Ano mangyayari sa bahay? Pasisira. Simple lang yun. Yung Israel, nung sinumpa sila ng Diyos, umalis sila sa bansang Israel, kaya yung buong lupa ng Israel naging disyerto, tigang, walang nagbungkal, walang nagtanim. I-Middle East pa po yun. Pero dito sabi ng Biblia, isang araw pati yung lupa ipapanganak, ang lupain ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden. Ezekiel 36:34-35. Yung nasirang lupa, magiging parang Garden of Eden daw. Nagkatotoo ba to? Tingnan niyo po. Ito yung lugar, ngayon, ito na. Papakita ko. Dati, ito po yung noon. Ngayon, ito na po yan. Ito na po yan. Nagkatotoo. Ang dami ng ubas ngayon. Napakasarap pa ng ubas. Ano pa? Ang mga lungsod ay tatahanan at ang mga sinangdako ay muling itatayo. Umalis sila sa mga bahay nila. Nasira yung mga bahay nila. Yung mga bayan at lungsod na wala. Naging ghost town. Pero anong sabi? Babalik sila. Muling itatayo. Nagkatotoo. Ito po yun. Sirang dako dati. Ngayon, naitayo na. Dati, ito, sa baba, ito na po yun ngayon. Ito po dati, walang buhay. Ngayon, ito na po yan ngayon. Ito po yung lugar na ito, nung sila ay sinumpa ng Diyos, pero ngayon, gaya ng pangako ng Diyos, itatayo uli yung mga lungsod. Ito po yan noon, ito po sa baba ngayon. Ito po, wala kang makikita. Oh. Ngayon, ito na po yan. Ito po yung dati, ngayon, ito na po yung lugar na yan. Yes. Ito po, dati, ngayon, ito na po yan. Isa po ito sa pinaka-high-tech na bansa sa buong mundo. Yes, nagkatotoo. Kasi sa Ezekiel 36:36, kung magkagayon malalaman ng mga bansa na nalabi sa palibot ninyo na akong Panginoon ay nagtayo ng mga buong dako at tinamnan ko ang dakong sira. Akong Panginoon ang nagsalita at aking gagawin. Tanong, yung sinalita ng Diyos, ginawa ba niya ngayon? Hindi. Tinupad niya, ginawa niya. Bakit po kailangang ituro ito? Para maniwala po kayo na totoo talaga yung mga nakasulat sa Biblia. Tanong, naniniwala po kayo na ang Biblia 100% totoo? Inisa-isa natin mula kay Adan, Eva, Noah, Tower of Babel, Israel, sinumpa, then bumalik. Bakit kailangan nyo pong maniwala na totoo ang Biblia 100%? Bakit kailangan kong ituro ito? Kasi yung iba, ano namang pakialam namin dyan? Dapat bansang Pilipinas na lang. Eh wala rin akong maituturo sa bansang Pilipinas. Anong ituturo ko? Flood control? Patay tayo dyan. Balikan ko po ang Israel. Bakit kailangan yung malaman na totoo yung mga talata dito? Simple lang po. Alam niyo po bang nakasulat dito ang langit at nakasulat din ang impyerno? Para maniwala talaga kayo na may langit at may impyerno. At kung hindi ka maliligtas, impyerno ka po talaga pupunta. Paniwalaan nyo ang Biblia, hindi ito papalya.
Nagkatotoo lahat. Ngayon, nakabangon na po ang bansang Israel. Halos sila na po ang kumukontrol sa buong mundo. Kaya may tinatawag na Jewish power. Ipapakita ko po isa-isa. Lahat ay nakasulat na. Kapag nakabangon sila, ibibigay ng Diyos lahat ng pagpapala, kapangyarihan at kayamanan. Unahin natin sa Deuteronomy 8:18. Kayo po ang bumasa para di kayo antukin. Sabay-sabay po. 3, 2, 1. Kundi, ang nagsulat po nito ay si Moises. Kailan niya naisulat? 3,500 years ago. Sabi ng Diyos sa Israel, bibigyan ko kayo ng kakayahang magpayaman. Ang swerte, no? Kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan. Kung tayo sana ito, di mayayaman sana tayo. Ang problema, ang nakalagay atas sa mga Pinoy, bibigyan ko kayo ng kapangyarihang magkautang. Sayang. Ang sabi ng Biblia sa Israel, may kapangyarihan daw silang magpayaman. Tignan natin kung totoo. Yes. Yung mga mayayaman ngayon, sila po ay mga Hudyo. Kilala niyo po si Facebook owner? Si Google owner? Mga Hudyo po sila. Mayayaman po yung mga yan. Nagkatotoo ang sinabi ng Biblia. Marami. Sa Europe, mayroon pong isang pamilya ng mga Hudyo, Rothschild family. Hawak nila ang buong Europe. Banking and finance. At ang mga kumpanyang ito, ang may-ari po niyan, nakadiskubre, nagtayo ay mga taga-Israel. Of course, kapag nag-search po kayo sa Google, yung iba dito American company na. Pero ipapaliwanag ko po, yung startup, ginawa sa Israel. Nung nakilala na yung brand, binili na yung rights. Parang franchise. Naintindihan nyo? Halimbawa ako, ang gumawa ng Jollibee. Ngayon, gusto mong mag-franchise, bibigyan kita ng karapatan, pahingi muna ng 25 million. Ganon. Ganon din po. Ito ay sinimulan sa Israel, and then, nag-franchise na lang po. Kaya natural, dumating ang pera sa kanila. Kaya natural, yumaman po sila. Ang galing. Nung ako po ang nandyan, 16 years ago, nakikinig, talagang manghang-mangha ako. Totoo pala ang Biblia. Totoo. Yes. Isa pa, ang isang source ng yaman nila, nakasulat na rin sa Isaiah sa 60, versikulo 5. Anong nakalagay? Dito po sa may highlight. Ang kasaganaan ng dagat ay dadalhin sa iyo. Ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Meron daw dagat sa Israel na magiging source ng kanilang yaman. Anong dagat ito? Ganyan po, ito po ang Dead Sea. Sa Israel, ang Dead Sea, ito po ay sobrang alat, kaya walang mabubuhay na isda dyan. Alam niyo po, dahil sa sobrang alat, maraming minerals ang makukuha. At ang isa ay yung tinatawag na uranium. Ano yung uranium? Napakalakas na element po nito. Ito yung isang sangkap ng nuclear bomb. Kayong malalakas na bansa, dyan bumibili ng gagamitin nila para sa kanilang nuclear facility. Yes po. Nasa Dead Sea po yan. Ano pa? Yung Dead Sea, napakaraming mineral. Maraming beauty products ang nagagawa dun. Kahit yung mud, yung putik lang. Iganon mo lang sa mukha mo. Yung kutis mo, gaganda na. Itry nyo pero yung putik dyan sa labas. Patay tayo dyan. Tingnan nyo ang pagkakaiba. Yung putik sa Dead Sea at putik dito sa Cavite, ibang-iba. Kaya nagkakapera sila. Bakit? Ang isa po sa mahal ngayon, beauty products. Totoo po. Siyempre, alam ng mga tao yan, pampaganda, pampagwapo yan, di mahal. Di ba? Gumagastos yung mga gustong gumwapo. Yung mga babae nga, magpakilay nga kayo, libo na, di ba?
Ano kaya mangyayari sa kilay niya? Binawasan lang. Tama? Kulot. Para straight nyo. Di ba ang mahal? Kaunting kibot, ang dami. Beauty products. Ito po, mayaman ng Dead Sea sa mga beauty products po. Kaya, dito mo, Dead Sea Man. Kaya may pera. Dumarating ang pera sa kanila. Ano pa? May isa pa po. Dito po sa Mediterranean Sea, yung sakop ng bansang Israel, natatangi na napaka-source. Maraming source ng natural gas. Kaya meron po silang flag doon. Ano yung natural gas na yan? Tayo po, mahirap maintindihan, pero sa mga bansang may winter, kailangan po nila ng heater sa kanilang mga bahay. At kadalasan na pampainit po nila ay galing po sa natural gas. Kasi sila ang nagsusupply, kaya dumarating ang pera sa kanila. Yes po, nagkatotoo. Kapangyarihang magpayaman, literal na nagkatotoo. Kaya napakalakas po nila ngayon. Deuteronomy 15:6, sa gitna, ito pa yung kakayahang binigay. Ikaw ay magpapautang sa maraming bansa, ngunit hindi ka mangungutang. Yes po, totoo. Totoo ba to? Yung mga mayayamang bansa, ni-research ko po, sila rin ang maraming utang. O sinong nagpapautang? Gaya ng sinabi ng Biblia, ang mga bilyonaryong Hudyo na nakabase sa Amerika. Alam niyo po yung New York, ang tawag nila doon, New York. Nakatira doon ang mga bilyonaryong mga Hudyo. Kasi matatalino po talaga sila. Bigyan ko example, si Mark Zuckerberg nga lang yung Facebook. Paano niya yung naisip na i-connect niya tayo? Napasusundin niya tayo, nakayuko na lang tayo lagi. Kinokontrol niya tayo lahat. Sobrang talino niya. Kayo ba kaya niyong imbentuin yung Facebook? Siya po ang nakaisip nun. Ang galing. Si Sergey Brin, Larry Page, sino po? Google. Ang talino. Kaya nga, pag may hindi kayo alam, anong sinasabi ng mga bata? Ma, i-google mo lang yan. Lola, i-google mo lang yan. Ano yun, apo, yung Google? I-search po ninyo. Mantakin nyo, mag-search ka lang doon, 135 million results. Dati pa, pupunta ka pa sa library, ang hirap. Ngayon, wala nang kwenta yung library. Bakit? I-search mo lang, isang pindot, milyong-milyong result. Paano yun naisip ni ni Sergey Brin at Larry Page? Ganun po sila katatalino. Kasi nasa Biblia po ang bansang Israel. Kaya may pera sila. Ito po, isang patunay. Deuteronomy 28:13, gagawin ka ng Panginoon ulo at hindi buntot. Ibig sabihin, mamumuno sila. Nasa top lagi. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang, hindi ka mapapas sa ilalim. Sabi ng Biblia, kapag nakabalik na-restore na ang Israel, mangyayari ito. Sila ang mamumuno. Tingnan po natin. Alam niyo po, even yung mga presidents sa Amerika, sila po ay mga lahing Hudyo. Washington, Abraham Lincoln, Roosevelt. Kahit yung mga sa arts, music, Beethoven, ito mga sikat ito, mga scientists, First Magazine, mga first sila ang gumawa. Lahat sa politika, science, business, entertainment, sila ang nangunguna. Tingnan niyo po kung gaano sila kakatalino. Ito po sa Harvard, Jewish. Ito po, di ba? Grabe ang passing rate nila, Jewish. Harvard, Yale, Princeton. Ang tatalino nila. Sa Israel, pag nag-uusap yung mga bata, hindi po tungkol sa balita. Pag nag-uusap yung mga bata, anong usapan? Ikaw, ano magiging ambag mo sa lipunan? Anong i-inventuin mo? Grabe. Ganun po sila mag-isip. Hindi yung, laro na tayo. Latag nyo na yung card. Yes po. Kaya ang tatalino po nila, sila ang may impluensya ngayon sa buong mundo, pinapatakbo nila ang mundong ito. Sa politics, kung gusto mong maging presidente sa Amerika, magpalakas ka sa Israel, magiging presidente ka. Kung gusto mong maging Congress, Senado, Congressman, sa mga Israelita, bakit? Mayayaman sila, pupunduhan ka nila. Kaya tignan niyo po yung mga speech ng mga dating presidente, puro Israel. No American president will let Israel go down the tube.
so Israel will continue to defend herself. Israel has a right to defend itself. Israel has a right to defend itself. Israel's absolute right to defend itself. Israel has a right to defend itself. Mayroon pong samahan ng mga Israelita tinatawag na AIPA. Anong ibig sabihin ng AIPA? American Israeli Public Affairs Committee. Sa AIPAC, sila yung nagdo-donate ng bilyong-bilyong dolyar sa mga politiko para manalo yung mga politiko. Yan. Yan ang mga donation nila. Kaya, sa Congress, hawak sa liig ng Israel yung mga yan. Yung mga mayayamang Israelita. Akala natin ang Amerika ang pinakamalakas. Hindi po. Hawak sila sa liig ngayon po, ni Benjamin Netanyahu. Yes po. Bakit giniyera ni Trump ang Iraq? Utos yun ni Benjamin Netanyahu. Kasi ang Israel at ang Muslim, magkalaban talaga yan. Mga kababayan, ganito ang nasa Biblia. Kaya maiintindihan nyo ngayon, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Dahil nakasulat na po ito sa Biblia. Ito pa. Sa Zephaniah 3:20, aking gagawin kayong bantog at pinupuri ng lahat ng mga bayan sa daigdig. Kaya nga bantog po sila. Mga sikat, Nobel Prize winners, may-ari ng mga kumpanya, ano pa, mayayaman, mga bilyonaryo. Itong mga pictures na ito, maaari yung iba dyan hindi nyo kilala, pero worldwide kilalang kilala sila. Sila yung mga Hudyo. Inisa-isa ko po, yung kanilang bansa, mga tao, at yung lupa. Nakabalik na ba? Hindi pa. Na-restore na ba? Hindi pa. Restore na. Yung tatlong yan, inisa-isa ko po. Ibig sabihin, ang Biblia, 100% totoo. Ngayon ang tanong, bakit kailangan tuparin ng Diyos yung mga sinulat niya dito? Ito po yung dahilan. Juan 14:29. Kayo po ang bumasa. Sabay-sabay po. 3, 2, 1. Yes. Sinabi niya noon, bago mangyari. Ngayon, nangyari ba? Hindi. Nangyari. Bakit? Para kayo maniwala. Naniniwala po ba kayo 100% totoo? Ilang percent po talaga? The Bible is true. Kaya para ma-summarize yung tinuro ko, panoorin po natin ang isang video. Noong 1867, nilibot ni Mark Twain ang lupain ng Israel, kilala noon bilang Palestina, at ganito niya ito inilarawan. Isang mapanglaw na bansa na bagaman ng lupa ay mayaman, subalit nilamon ng tuyong damo. Isang tahimik at malungkot na Yan po yung kalawakan, Israel noon. mahirap kakitaan ng Patay puno yung o lupa. anumang halaman sa anumang lugar. Ang Palestina ay nakaupo sa sako at abo, mapanglaw at hindi kaibig-ibig. Ngayon, hindi na makikilala ni Mark Twain ang lupain ito. Mula sa mga mabatong lupa, putik, mula sa disyerto, gumawa ang mga Israelita ng mga hardin, ubasan at sakahan gamit ang mga makabagong pamamaraan ng mundong ito. Nagsimula ang lahat noong 1948 pagkatapos ng deklarasyon ng kalayaan ng Israel. Nagkaroon ng sigla ang mga mamamayan, nagkaroon ng matibay na saliga ng mga pamilya, at naramdaman nila na pag-aari na nila ang bansa. Dahil dito, natural lang na muling isilang ang bansang Israel. Bago naging bansa ang Israel, ang mga Hudyo, mga libo-libo, ay nabuhay sa mga sakahan. Subalit nung dumating sila dito sa lupaing ipinangako, hindi ito dinadaluyan ng gatas at pulo. Ang baybayin ay maputi, ang Galilee sa maburol na Judea ay mabato, at ang timugang bahagi ng bansa ay puro disyerto. Noong umalis sa mga Israelita sa kanilang lupain, 2,000 taon na ang nakalipas, ang lupain na hindi naalagaan. Kaya nga, pagbalik namin, isinayos namin ang tinatawag na Holy Land.
Kumulang sa 20 taon pagkatapos maging bansa ang Israel, ito ay talagang umusbong. Simula sa kanilang bansa, mamamayan at ang lupain. Nung wala na ang mga balakid, ang mga nagsiuwing Hudyo ay nagtuon ng pansin sa pagpapaganda sa disyerto. Ang mga maputik na baybayin ay napalitan na ng mga bunga ng citrus. Ang lambak ng Jordan na minsang naging sentro ng epidemya ng malaria ay naging food basket na ng bansa ngayon. Ang dating disyerto ng Negev ay naging sakahan at mga ubasan. Ang Arba, na siyang pinakatuyong lugar ng Israel, ay naging sentro na ngayon ng industriya ng gulay at prutas. Sa panahong iyon, nadoble ang antas ng pamumuhay ng mga Israelita at ngayon, ginagamit nila ang kanilang karanasan upang tulungan ang ibang mga bansa. Sa tingin ko, ang pagbangon ng Israel ang sunod sa propesiya sa Biblia ang isa sa pinakamalaking himala sa kasalukuyang panahon. Ang mga salita ng mga propeta 2,600 years at 2,700 years ago ay nagkabuhay. Mula sa pagbabalik ng mga Israelita sa kanilang bansa, ang tigang na lupa naging gaya ng halaman ng Eden at ang mga sira at gibang dako ay muling itinayo ng Diyos. Ito ang pinakamalaking himala sa panahon natin. Kaya, nangyari po lahat. Nagkatotoo. Yung restoration ng Israel, country people lang, 100%. Ang Biblia ay totoo. Ngayon, wala nang question, totoo. I-connect natin ito sa atin. Anong ibig sabihin ba? Kung ngayon, Pastor, alam na namin, totoo yan. Ano naman ang kinalaman nito sa amin? Ito po yun, mahalaga. Sabi ng Biblia, kapag nakita nyo ang bansang Israel, nakabangon na maganda na kayo, malapit ng magunaw ang mundong ito. Kaya nagkaroon po ng talinhaga, darating si Kristo, pupunin niya yung mga naligtas, and then, giyera magugunaw. Ang isang talaurasan ng Biblia ay ang bansang Israel. Kapag nakabangon na sila, malapit nang dumating si Jesus Christ at malapit nang matapos ang kasaysayan ng mundong ito. Katignan natin ang isang talinhaga, Matthew 24, verse 32. Ito po yung talinhaga mula sa puno ng igos. Sabi ng Biblia, kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinhaga. Kapag malambot na ang mga sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Binanggit ang puno ng igos, kapag nakita na raw na umuusbong yung mga dahon, malapit na ang tag-araw. Anong ibig sabihin niyan? Ito po yun. Ang puno ng igos ay kumakatawan sa bansang Israel. Sabi kapag umuusbong na ang mga dahon, ito po yung restoration nila, pagbangon. Tanong ko, nakabangon na ba sila? Hindi pa. Tapos na. Kasi sabi niya, kapag nakita nyo, malapit na ang tag-araw, ito po yung second coming, muling pagdating ni Kristo. Kukunin niya yung mga naligtas at yung mga naiwan. Susunugin niya, magkakaroon ng nuclear war. Kaya kung ako sa inyo, seryosohin nyo na po. Bakit? Anytime pwede nang dumating si Jesus Christ. Bakit? 1948 pa po nakabangon ang bansang Israel. Kaya nga, malinaw, malapit na yung katapusan. Kaya nga, ang susunod, signs of the last days. Mga tanda ng katapusan ng panahon, makikita nyo ito sa bansang Israel, sa kalikasan, at sa mga tao, nagbigay ang Diyos ng tanda. Isa-isahin natin. Tanda, mga sinyales. Para maintindihan, ganito lang. Ang ulan, di naman basta-basta bumubuhos yan. May tanda pa, di ba?
didilim muna. Magga-gather muna yung maitim na ulap. Tama po? Kapag maitim na, papasok na tayo. Bakit? Alam nyo? Uulan na. Ganon din ang Diyos. Matyaga sa mga tao. Nagbibigay siya ng tanda. Kaya ngayon, nagbigay ang Diyos ng mga tanda. Para maintindihan nyo po yung history ng tao, eto po. Napag-aralan na natin mula kay Adan at kay Abraham, ito po ay panahon ng konsensya. Pero ang mga tao noon, nagkasala. Nagkasala si Adan. Kaya, sa gitna niya, nabuhay si Noe. Nagkasala sila, inatulan sila ng Diyos gamit ang pagbaha. Ito po ay history ng pagmamahal at kahatulan ng Diyos. Kung doon ka sa kasalanan, may kahatulan. Kung doon ka sa pagmamahal ng Diyos, may kaligtasan. Pero kung titignan nyo ang history, matigas ang puso ng mga tao. Mula kay Abraham, hanggang sa unang pagdating ni Jesus Christ, hanggang sa umakyat siya sa langit, ang tawag dyan, panahon ng kautusan. Binigay kay Moses, sa gitna naman, yung 10 utos. Pero anong ginawa ng Israel? Dumating ang Panginoong Hesus sa kanila, ipinako nila sa krus. Kaya nag-disobey din po sila. Ngayon, si Jesus Christ, nangaral noon. And then, sinasabi niya sa mga alagad, aarestuhin nila ako, papatayin nila ako. On the 3rd day, mabubuhay akong muli. Nangyari po ito talaga. And then, pagkatapos siyang mamatay, muli siyang nabuhay. Nagpakita siya sa mga alagad sa loob ng 40 days. And then, nasaksiyan nila, iniakyat siya sa langit. Bago siya iniakyat, nagsabi siya, ipangaral niyo ang magandang balita sa buong mundo. Kaya nga, ito po ang panahon natin, Age of the Gentiles. Nandito na po tayo. Dulo na. Nung ibig sabihin, magra-rapture na. Pero sa ating panahon, mayroon pa rin dito ayaw maniwala. I-reject nila yung katotohanan. Kaya yung mga magre-reject, sila po ay hindi makakasama sa rapture. Kung hindi kayo maligtas, papasok kayo ngayon. Ito yung kahatulan ng Diyos, 7 years tribulation. Lalabas si Antichrist, palalagyan kayo ng 666 mark, sa dulo ng 7 years, Armageddon War. Yan po ang parusa ng Diyos. Sa mga ayaw maniwala. And then, sa mga naniwala, pagkatapos na wasakin ng Diyos yung mundong ito, i-recreate niya po ito. Parang Garden of Eden ulit. Ang tawag doon, Millennium Kingdom. Bababa yung mga nakasama sa rapture, maghahari sila sa loob ng 1,000 years. Tingnan nyo po, 1,000 taon yun. Kapag naligtas ka, mararanasan mo po yung Millennium Kingdom. And then, dire-diretso ka na sa langit. Pero pag hindi ka naligtas, ang mararanasan mo 7 years tribulation, palalagyan ka ni tanim ng marka, masusunog ka sa Armageddon War, dire-diretso ka sa impyerno. Kaya kung ako sa inyo, piliin yung makasama sa rapture. Ang requirement ng rapture, mamaya ipapangaral ko, dapat maligtas kayo. Bago dumating si Kristo, sabi, magbibigay siya ng mga tanda. Kaya isa-isahin po natin yung mga tanda. Matthew 24, verse 3. Nung nabubuhay ang Panginoong Hesus, lagi niyang sinasabi sa mga alagad, mamamatay ako, aakyat ako sa langit, but I shall return. Kasabi ng mga alagad, sabihin mo sa amin, ano yung mga tanda ng muli mong pagdating. Kaya dito po sa versikulo 3, samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarili na ng mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon. Alam po niyo po, nagpapasalamat ako sa mga alagad. Bakit? Buti binanggit nila to. Ang tanong na ito, mas napapakinabangan natin. Bakit? Sa panahon natin nangyayari ang mga tanda. Ano yung mga tanda? 3. Ang unang tanda sa Israel. Pangalawa sa kalikasan. Pangatlo sa mga tao. Israel, nakabangon na. Sa nature, magkakaroon ng mga lindol, tagutom. Sa mga tao, magkakaroon ng mga sakit. Lalabas yung mga balibalita ng digmaan, lalabas sa mga bulaang propeta, ipapangaral ang ebanghelyo, manlalamig ang pag-ibig, magiging advance ang karunungan. Yung number 1 po, tapos na hindi pa. Tapos na. Katatapos ko pong
explain. Kaya ngayon, tignan natin ang kalikasan. Lindol. Lucas 21:11, magkakaroon ng malalakas na lindol. Ito po ay nangyayari. Tingnan niyo po yung graph. Dati po, halos walang lindol. Pero, pagpatak po ng 1948, unti-unti nang dumami yung lindol. Bakit? Tapos na yung unang tanda. Kaya yung susunod na tanda, ginagawa na ng Diyos. Earthquake. Turkey, 2023. Ang daming namatay. Gumuho ang mga building. Güvenli alana geçiyoruz bizler. Görüyorsunuz. Deprem oluyor gene. Takbo sila. 2023 po yan. 2024 sa Taiwan. Kia ora, good evening. We begin tonight with still developing news. Desperate efforts continue this evening to rescue people trapped in collapsed buildings after the most powerful earthquake in 25 years rocked Taiwan and triggered tsunami warnings across the region. Video from affected areas show partially fallen buildings and people being pulled out of them. The quake also triggered landslides across Taiwan's mountain. Tingnan niyo po yung building. Kia ora. And then, sa Cebu, nung September 30, 2025, alam po natin ito, gabi. Well, Errol, as you say, this is one of the strongest earthquakes in the Philippines in more than a decade. 6.9 magnitude quake struck off the coast of Cebu. This is an island located in the central Philippines, as you say, just before 10 p.m. People were in bed or getting ready to go. Bakit niyayanig na yung ng Diyos yung lupa? Kumakatok na siya. Darating na ako. Pero dahil hindi ito alam ng mga tao, lalo na sa Pilipinas, pag may lindol, doon din na naaalala ang Diyos. Pag-post yan sa Facebook, Panginoon, tulungan mo kami. Pero kung ako sa inyo, mag-aral tayo ng Biblia, ito yon. Kahit humingi kayo ng tulong, mag-pray kayo, yayanigin ng Diyos yan. Kasi nakasulat na sa Biblia. Ano po yung payo ko? Kailangan nyo na lang maligtas. Kasi mas dadami ang lindol, sisirain, gugunawin ng Diyos ang mundong ito. Pero dahil hindi alam ito ng karamihang mga tao, kapag may lindol, ang unang hawak nila, cellphone. Imamay din na nila yon. May lindol. Diba? Hindi nila alam ang Biblia. Kami alam na namin ito, wala ng pag-asa sa mundong ito. Kaya kailangan yung magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Ano pa? Magkakaroon ng taggutom. May tanong po ako, yung mga bilihin, pamura ng pamura o pamahal ng pamahal? Yes po. Buti pa yung mga bilihin, nagmamahal. Bakit nagmamahal? Dahil sa global warming. Ito po yung nangyayari sa mundo natin. Sa ibang panig, El Nino. Sa ibang panig, La Nina. Mainit na susunog ang mga kagubatan. Yung iba naman, puro baha, bagyo. Bilang resulta niyan, mahirap talaga magtanim. Mababa ang yield ng crops, agriculture. As a result, kaunti ang pagkain. O gaya po dito sa bansang Pilipinas, aanihin na lang, bigla nagbagyo pa. Sayang yung palay. Kaya nga, wala na talagang pag-asa ang mundong ito. Tignan nyo na lang yung nangyayari. Ayon po sa pag-aaral, 35,000 namamatay everyday dahil po sa wala silang makain. Magkakaroon ng tagutom. Sa ibang bansa, sa isang parte ng Maynila, pagpag ang tawag. Yung tinatapon na mga tira-tira sa fast food, hinuhugasan nila para may makain po sila. Yes, ganyan ang tagutom. Nasa Biblia po yan. Next, tignan natin yung mga tao. Marami rin tayong makikitang tanda sa mga tao. Completed na po ito. Next, tao. Luke 21:11, magkakaroon ng mga salot. Sa English version, pestilences. Anong ibig sabihin? Nakakahawang mga sakit. Eto, ang dami na pong nakakahawang sakit. Ang church na ito tinuturo. Nagkatotoo nung 2019 COVID, yes. Kaya na-lockdown tayo.
Kaya nung time ng COVID, alam niyo po, maraming naligtas. Kasi nakita nila, totoo yung Biblia eh. Dami po ngayon. Ngayon po, ano po yung nakakaalarma? Tumaas yung pong rate ng HIV, AIDS. Bakit? Dahil po, nagtatalik ang lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ganyan kasama ang henerasyon natin ngayon. Sabay ang tinatangkilik ng mga tao, etong mga taong ito. Yes po. Ano pa? Matthew 24:6, makakarinig kayo ng mga digmaan at mga balibalita ng digmaan. Yan po yung news. O, di ba? Russia, Ukraine. Yes po. Bomba po yan. Yan po ang laman ng balita. Nakasulat na po yan sa Biblia. Magkakaroon ng mga balibalita ng digmaan. Mantakin niyo po yung nasa higaan niya, bomba. Yes. Ito pa, nung umatake ang US sa Iran. Parang tahimik To lang. the Sabay, great proud people of bomba. Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous. Kung ang US President magsabi, stay at home, it's very dangerous, nakakatakot. Yan po yung balita. Yun po yung laman ng talata. Ganyan katotoo ang Biblia. Yan ay mga signs. Kumakatok, kung ayaw nyo pa rin maniwala, wala na po kaming magagawa. Bakit ko ito tinuturo? Para makapaganda kayo at hanapin nyo yung kaligtasan. Kung hindi ka po maliligtas, mangyayari po yung nuclear war. Mamaya ipapakita po. Susunugin ng Diyos ang mundong ito. Kaya tayo nagba-Bible seminar para po ito sa inyo. Ano pa? Pagkatapos mga balibalita ng digmaan, lalabas naman yung mga bulaang propeta. Matthew 24:5 at 11. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, ililigaw nila ang marami. Maraming bulaang propeta ang lilitaw. Kaya ngayon mag-ingat po kayo, maraming nagtuturo, hindi kaligtasan. Anong tinuturo nila? Mga material, physical na blessing. Kapag ganon, magduda ka na. Bakit? Ang pangaral ni Kristo, hindi yung blessing sa lupa. Ang pangaral ni Kristo, blessing sa susunod na buhay, buhay na walang hanggan. Eto, mga bulaang propeta, bulaang Kristo. Ito si David Koresh. Tingnan niyo po, may mga tao talaga hindi nag-iisip. Sabi niya sa kanyang mga miyembro, ibigay niyo yung mga asawa niyo, aanakan ko sila. Pagpapalain kayo, sumunod naman. Ito naman, Russian Jesus, nagpahaba pa ng buhok. Miyembro yata ng banda to eh. Tingnan niyo po ang ginagawa nila. Hindi sila nagpipreach ng salita ng Diyos. Tingnan niyo, parang baliw. Tingnan niyo po yung ginagawa nila sa church nila. May Diyos kaya dyan? Wala po. Sasabihin nila, gawa raw ng Holy Spirit. Dito, ginagawa ba dito? Hindi ho. Puro tayo Bible. Kaya mag-ingat kayo. Baka naman kayo nakasali sa mga ganyan. Tugtugan. Hindi kayo maliligtas sa drums. Sa pagkanta-kanta. Marami po akong nakikita na awa ko mga kabataan. Pastor Christian din po kami. Sa music ministry ako. Kailan ka naligtas? Ano yun? Kawawa. Kapag ang nagturo sa inyo, bulaang propeta, bulag siya. Aakayin niya kayo pareho sa hukay, mahulog kayo impyerno. Napakarami po ngayon. Yes. And then ano pa? Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Yes po. Kaya ang tao ngayon, wala ng pag-ibig. Nakalagay po sa Biblia, yung panahon ng kasamaan, ngayon na po yan.
Dito po sa ikalang Timoteo, chapter 3, mula verse 1. Tingnan niyo po. Nakasulat, kasamaan sa mga huling araw. Sa mga huling araw, panahon daw ng kapigatian. Verse 2, ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi. Mayayabang, mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang. Mga walang utang na loob, walang kabanalan. Walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti. Mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos. May anyo ng kabanalan, marami rin pong nag-church, pero di talaga sila ligtas. Ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Tatapatin ko po kayo, hindi dahil nag-church kayo dito ay automatic ligtas ka na. I-check nyo po lagi ang inyong mga kaligtasan. Bakit? Sa verse 5, may anyo ng kabanalan, pero hindi pa talaga naliligtas. Kaya ang Bible seminar na ito, paulit-ulit, kahit sa mga member, dapat na-check nyo, dapat nakikita nyo yung mga senyales ng kaligtasan sa buhay nyo. In any case, sa huling araw, ito yung mga makikita po natin. Yung iba po doon, ipapaliwanag po. Sabi, maibigin sa sarili. Kaya yung panahon natin tinatawag na meme generation, selfie generation. Kaya na-invento yung selfie, makasarili. Ako lagi ang iniisip ng mga tao. Maibigin sa salapi dati, flower, pag anniversary. Ngayon, anong hinahanap? Pera. Walang katutubong pag-ibig, walang pag-ibig sa family. Bakit? Nagsiselfone si tatay, nagsiselfone si nanay, nagsiselfone yung anak. Puro kayo cellphone. Yes po. Kaya wala nang fellowship. Matitigas ang ulo. Bakit? Hindi nadidevelop yung isip ng mga bata. Bakit? Yung mga nanay na yun, tamad na alagaan. Iyak yung bata, bibigyan ng cellphone. Kaya wala nang kakayang mag-isip. Bakit yung bata, yun lang yung nakikita niya. Wala nang physical effort na maglaro sa... Dati kami, may mga tombang preso pa. May patintero pa. Na-engage yung physical at yung brain. Ngayon, wala na. Kaya tingnan niyo po itong batang ito. Nagwawala na kapag hindi binigyan ng cellphone. Yes. Kitang-kita ang tanda. At isa pa, itong ginagawa natin, tanda rin yan. Mateo 24:14. Basahin po ninyo, sabay-sabay. 3, 2, 1. Yes po. Ang magandang balita, ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo. Makinig kayo. Anong ibig sabihin nito? Ngayon, naririnig nyo po ang salita ng Diyos. Ito po ay witness patotoo. Ano pong ibig sabihin? Para sa araw ng paghuhukom, wala kang maidadahilan sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, Panginoon, wala namang nangaral sa akin. Huwag niyo akong itatapon sa impyerno. Sasabihin ng Diyos, nandun ka. Buwan ng Mayo. Binigyan kita ng pagkakataon. Ipapakita niya po ito. Makikita mo po doon parang flat screen. Hanapin mo. Nandun ka. Papakita. Tulog ka. Kaya hindi ka naligtas. Ipapakita, nagsiselfone ka, kaya hindi ka naligtas. Ipapakita ng Diyos, nakikipag-usap ka, kaya hindi ka naligtas. At ipapakita niya, hindi mo tinapos yung Bible seminar. Kaya wala ka nang maidadahilan doon. Binibigyan kayo ng chance ng Diyos. Alam niyo po kami, we are praying for you. Ito po yung nakaraang summer retreat. Maraming nabibigyan ng pagkakataon. Kami po nagpipray sa inyo, natapusin ninyo. Napaniwalaan nyo ang salita ng Diyos para kayo maligtas. Napakapalad yung may chance kayong makapakinig. Kami po nagmi-mission sa mga probinsya. Pati probinsya pinupuntahan namin kasi kawawa sila kung hindi nila ito alam. Kaya nga, mag-isip-isip po tayo. May chance kayo ngayon, pinapangaral sa inyo, yung ginagawa nating Bible seminar, Signs of the Last Days po yan. Pagkakataon po ninyo. Ano pa? Sa Daniel 12:4, sa panahon ng wakas, marami ang tatakbo paro't parito. Ang kalaman ay lalago.
Mabilis daw yung transportation. Maging yung kaalaman, lalago. Ipapaliwanag ko. Kaya ngayon, mayroon ng Waze, Google Map, di ba? At mabilis na yung transportation ngayon. May mga bullet train. Yes. Ano pa? Ang kaalaman ay lalago. Kaya nga, nagkaroon ng smartphone. Ngayon, mayroon ng smart watch. Mag-Google ka lang, nandun na. Hindi mo alam magluto. YouTube mo, marami nang nagtuturo. Madali na lang. Mayroon ng AI, Artificial Intelligence. Nasa Biblia po yan lahat. Kaya lahat yan, nangyari na. Completed na po. Hinihintay na lang natin rapture. Kaya tapos na po. Completed na signs of the last days. Anytime, dito na po tayo, pwede nang dumating si Jesus Christ. Ang tawag ng Biblia, rapture. Ipapaliwanag ko, ano ba yung rapture na yan? Ito yung tunay na pag-asa ng mga naligtas. Kaya dapat sa Friday, maligtas ka para makasama ka dito. Pag di po kayo naligtas, maiiwan kayo. Papaliwanag ko po. Unang Tesalonica 4, 16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap, upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Lilinawin ko, ang kausap ni Pablo dito, mga taga-Tesalonica, ligtas po sila. Kasi sinabi niya sa kanila, bababa yung ating Panginoon, tayong natitira na buhay, aagawin kasama sa mga ulap, isang iglap, magra-rapture. Parang ganito po. Sa rapture, ligtas lang ang makakasama. Darating ang Panginoon, bigla mawawala. Ano man ang lahi mo, sa buong mundo mangyayari po ito. Tayong nabubuhay na natitira, aagawin kasama nila sa mga ulap. Ligtas lang ang makakasama, tandaan nyo po yan. Kaya ang purpose ng Bible seminar na ito, maligtas ka. Para makasama ka dito, ito na lang ang pag-asa. Makapiling ang Panginoon, magpakailanman. Ito yung rapture, ang daming talata. Mateo 24, 40 hanggang 41. May 2 taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. May 2 babaeng magtatrabaho sa gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dito po umaga, nagtatrabaho sila. Sa baba, Lucas 17:34, sinasabi ko sa inyo sa gabing iyon, may 2 sa isang higaan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Gabi. Bakit? Pag nag-rapture buong mundo, ngayon gabi tayo. Sa ibang panig ng mundo, umaga. Kaya lahat ng ligtas sa buong mundo, mawawala. Rapture ang tawag. Parang ganito po, bigla lang. The rapture. They claim that this event promises to transform believers into spirit Tingnan niyo po. bodies who will suddenly Bigla. and literally be taken up in the air, Mawawala. escaping the pain and sorrow to come. Pag naiwan ka, nakakatakot. Kawawa ka. But the millions who accept the rapture as a valid prophecy and one soon to be realized may Magkakaroon ng kaguluhan. Paano? Yung nagdadrive ng kotse, ligtas. Babangga na lang yung kotse niya. Yes po. Kaya dapat makasama po kayo. At para makasama kayo, kailangan nyo pong maligtas. Sakaling mag-rapture, handa na ba kayo? Dapat ligtas ka. Kung hindi mo pa alam ang kaligtasan, di ka pa po handa. Kaya, ngayon, bukas hanggang Friday, tapusin po ninyo para maligtas kayo. Tandaan, ang mga ligtas lang ang makakasama sa rapture. Yan ang requirement ng Diyos. Alam niyo po, sakaling naiwan ka sa rapture, wala nang pagkakataon upang maligtas, nakasulat na rin sa Amos 8:11-12. Tingnan niyo po naiwan siya. Ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, taggutom sa lupain, hindi taggutom sa tinapay o pagkauhaw sa tubig, kundi pakikinig sa mga salita ng Panginoon. Lalaboy daw sila, ikaw po ay magta-travel pa, mula dagat hanggang sa dagat, hilaga hanggang silangan. Sila'y tatakbo ng paruot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi nila ito
matatagpuan. Wala na eh. Gaya ko po, na-rapture na ako. Wala nang mga ngaral. Wala nang mga ngaral ng salita ng Diyos. Magulo na. Kaya balang araw kung hindi kayo makikinig, nakakasigurado po ako, makikinig kayo ng balita, ipabalita ng 24 oras. Sabi ni Mel Chanko, mga kapuso, may mga nawawala po. Hindi maipaliwanag kung nasaan sila, rapture na yun. Ang problema, naiwan ka. Tanda nyo, lahat sa uli ang pagsisisi. Kapag naiwan ka sa rapture, kahit umiyak ka ng dugo, wala nang paraan upang maligtas ka. Ngayong Friday, dapat maligtas kayo. Huwag nyo nang palampasin pa. Kung hindi, anong mangyayari? Pagkaiwan mo, dito na papasok si Taning, lalagyan kanya ng 666 mark. Nakasulat na po. Isa-isahin natin. Apocalypse 13:16-18. At ang lahat, ang hamak at ang dakila, ang mayayaman at ang mga dukha, ang malaya at ang mga alipin. Ibig sabihin, lahat ng tao, ano man ang buhay mo, ano man ang background ng buhay mo, pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, upang walang sino mang makabili o makapagbili. Yung tanda gagamitin sa buy and sell. Makapagbili o makabili. Maliban ng may tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. Kailangan dito ng karunungan. Ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay 666. Ano ito? Ito po yan. Gagamitin po sa bayan. Ngayon po, mahalaga yung tatak. Kung may business ka, dapat may pangalan. Tama? Gagamitin po yung tatak. Papunta na sa cashless society. Kaya ngayon, nagsimula ito sa barcode. Ang barcode po ay 666 combination po yan. Pero ngayon, mayroon na pong RFID system, mga chip. Ilalagay sa kanang kamay o sa noo. Bakit? Kailangan mo ng password. Balang araw, pag nagtrabaho po, pag naiwan ka, pasiswelduin ka na bangko sa bangko. Gagamitin po cashless na. Yung chip, pwedeng sabihin natin yung RFID, sabi dito ilalagay sa kanang kamay. Bakit? Ang password mo, yung ugat. Kaya halimbawa, pupunta ka ng SM, magiging AI na lang po yan lahat. Gaganon mo, 35 pesos, bayad. Bayad na. Yan po yung tanda. Ngayon, kung wala po kayong kanang kamay, puton, ilalagay nila sa iyong noo. Ang iyong password ay yung mata. Ngayon po yung may mga ibang phone na mayroon na pong iris recognition. Nakapinta na po yan lahat. Ilalagay sa kanang kamay o sa noo. Pero kapag tumanggap ka po ng 666 mark na yan ang marka na pupunta ka na sa impyerno. Pero the problem is, pag naiwan ka sa rapture, no choice ka, magpapalagay ka. Kasi kung hindi ka magpapalagay, para kang zombie. Wala kang magagawa. Kahit sa school, hindi nyo na kailangan ng ID. Hindi nyo na kailangan ng security guard. Gagawa na lang sila ng malaking gate, and then igaganon mo lang, magbubukas na. Kung wala kang mark, hindi ka makakapasok. Sa mga establishment, pati sa bahay ninyo, mawawala yung mga disusi, hindi. Lahat po yan, yung ginaganon na lang, and then maaalis, mag-a-unlock. Ganyan po ang nakalagay sa Bible. Mark of the beast ang tinatawag. Ang 666 mark na yan ay magsisilbing susi mo, ID mo, at wallet mo. Ngayon, tingnan nyo po yung tatlong, sa QR code, mayroon pong tatlong malalaking square. Combination po yan ng 666. Yan din po yung mark of the beast. Yan po yung pang-control ni Antichrist sa mga mapupunta sa impyerno. Alam nyo po, ang tawag dyan, mark of the beast, 666. Ang Diyos, may Trinity po siya, Father, Son, and the Holy Spirit. Itong si Satan, ginagaya niya po ang Diyos. Imitator po siya. Peke. Tingnan nyo po ipapakita ko po. Si Satan, si Antichrist, at yung mga false prophet. Sinugo ng amang Diyos ang Panginoong Yesus, isusugo ni Satan si Antichrist. Tinulungan ng Holy Spirit si Jesus Christ, tutulungan ng false prophet si Antichrist.
Si Kristo nangaral 3.5 years. Lalabas si Antichrist sa 3.5 years ng 7 years tribulation. Kapag naligtas ka, tatatakan ka ng Holy Spirit. Pupunta ka sa langit. Pag hindi kayo naligtas, tatatakan ka ng 666 mark, tanda papuntang impyerno. Kaya ang tawag dyan, tanda na magdadala sa iyo sa puot ng Diyos. Nasa Biblia, Apocalypse 14, 9-10. Sa gitna, kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos na inihandang walang halo sa kopa ng kanyang puot at pahihirapan sa apoy at asupre, impyerno po yan. Kaya nga dapat maligtas na kayo para pag nag-rapture, makukuha ko na. Pag naiwan ka, lalagyan at lalagyan ka nila ng mark. Yan na raw yung marka na pahihirapan ka sa apoy at asupre, impyerno. Kaya nga, kailangan po nyong maborn again. Pagkatapos malagyan ng tatak ni Antichrist, eto na, papasok na po ang Armageddon War. Ito yung giyerang walang panalo. Gugunawin ng Diyos ang mundo. Makinig kayo, wala ng pag-asa. Alam niyo po, nung di pa ako ligtas, ang dami kong pangarap. Gusto kong magkaroon ng mansyon. Gusto kong yumaman. Pero nung naligtas po ako, isa lang nasa isip ko. Wala na pala yun. Bakit? Gugunawin ng Diyos. Kaya ginugol ko na rin po ang buhay ko sa pangangaral. Wala na, natabangan na po ako kasi ako naniniwala buong buo sa Biblia. Parang ganito, simple lang, para maintindihan nyo. BDO, bangko, meron kang 1 million. Pero sabi ng BDO, bukas magsasara na kami. Magde-deposit ka ba ngayon? Hindi, magsasara na nga eh. Nagsabi sila, nag-file na sila ng bankruptcy. BDO, magpo-close bukas. Sabay ikaw naman, ay, may 1 million ako. Sige nga, i-deposit ko pa. Anong tawag sa'yo? Ewan. Yes po, ganun din. Susunugin ng Diyos ito dahil hindi nyo alam na kalagak ang pag-asa nyo dito. Buti na lang nag-Bible seminar kayo, may Armageddon War. Bakit ka pa magpupundar ng walang kwentang bagay? Kailangan na lang maligtas ka, maligtas si nanay mo, si tatay mo, maligtas yung ibang tao. Kasi susunugin ng Diyos ang mundong ito. Detalyado po ito sa Biblia, isa-isahin ko. Armageddon, saan ba yan? Revelation 16:16, at sila'y tinipon nila sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Isang lugar po ito sa Israel, dyan matitrigger ang digmaan. Lulusob ang Middle East, ang Russia, ang China, laban sa Israel. Kahit i-search nyo po yan sa Google, sa Wikipedia, Armageddon, prophesied location of a gathering of armies for a battle during the end times. Hinihintay na magkakaroon ng gyera. Ito yung magtatapos sa mundong ito. Gugunaw sa mundong ito. Next, Russia at yung kanyang mga kaalyado ang magsasama-sama upang umatake sa Israel. Malinaw, Ezekiel 38, verse 2, verse 5, verse 6. Anak ng tao, humarap ka sa dako ni Gog, sa lupain ng Magog, na pangunahing pinuno ng Rosh, Meshech at Tubal. Rosh, Meshech at Tubal, ano po yan? Modern day name, Russia, Moscow, Tobolsk. Yan po yung USSR. Ang Persia, Ethiopia, Put, kasama nila, silang lahat ay may kalasag at helmet. Gomer, Bet Togarma, anong gagawin nila? Sasalakay sila sa Israel. Persia, yan po yung Iran. Ethiopia, Put, yun po yung Libya. Ang Gomer ay Turkey, ang Togarma ay Syria. Ngayon po, friendship na sila lahat. Nagsasama-sama. Dati hindi po, nagulat ako. Ngayon, si Vladimir Putin, nakipag-alyansa na sa kanila. Bakit sila nag-uusap-usap? Bakit? Para matupad. Pati sila, hindi nila alam na nakasulat ito. Kaya sila nag-aalyansa. Bakit? Lahat yan, lulusob sa gitna. Yan po yun. Armageddon sa bansang Israel. Ngayon po, itong leader ng mga bansang ito, sila na po ay magkakakampi. Dati hindi sila nag-uusap. Ngayon, magkakakampi na sila. Malapit na to. Ano pa? May isang bayan mula sa kaduludulong bahagi ng lupa. Siya po ay isang bansa, dulong bahagi ng hilaga.
Ikaw ay aahon laban sa aking bayang Israel. Anong bansa yung nasa dulong bahagi ng hilaga? Tingnan niyo po para maintindihan. Ito po yung Israel. Ang dulo, yan po ay Russia. Kaya ngayon, nagpa-practice na ang Russia. Napaka-clear, mangyayari ang Armageddon War. Next, may isang bansa magpapadala ng 200 milyong sundalo. Nung naisulat ang Revelation 9:16, kakaunti pa ang tao, kaya tumatawa yung mga tao kay Apostol Juan. Sinulat ni Apostol Juan, Apocalypse 9:16. Yung English po, pwede po basahin ninyo sa baba? 3, 2, 1. Now, the number of the army of the horsemen was 200 million. Para maintindihan nyo po, nung sinusulat ito ng Apostol Juan, yung mga tao tumatawa. Bakit? Ang populasyon nila noon halos 200 million rin lang. Sabi ang sinong bansa? Pero ngayon, maintindihan na natin ito. Sa panahon natin, sino po ang may 200 million na sundalo at reserve army? China. Mayroon na pong pag-aaral mula pa ito sa US Department. China has a potential manpower base of another 200 male fit for military. Bakit? Ang kanilang populasyon, malaki, billion po sila. Grabe, nasa Biblia po, pero ngayon, China po ang tinutukoy. Yan po ang ginagawa ng China ngayon. Last week, si US President Trump pumunta sa China. This week, si Vladimir Putin nandun. Talagang nag-uusap-usap na. Yan po ang China. Tingnan nyo po, pinaparada nila ang mga bomba nila. Anong gagawin nila dyan? Display? Nuclear war, malapit na. Ganyan po karami ang bomba nila. Intercontinental ballistic missile ang tawag dyan. Computerized yan, kahit pakawalan nila sa China, pwedeng umabot kahit saan. Nakaprogram po yan, tatamaan niya ang target. Yes po, ready na po sila. Ano pa? Yung China lulusob. Hindi naman niya kayang hakutin ng 200 million na sundalo gamit ang eroplano. Kaya gamit sila ng truck. Kaya ihahanda ang daanan. Ang galing po ng Biblia. Revelation 16:12, gagawa sila ng highway. Para makapunta sila sa Israel, dapat ang dalawang bagay na ito mangyari. Ibinuhos ng ika-6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates at natuyo ang tubig. Kaya tutuyuin nila ang ilog Euphrates. And then, ihahanda nila ang daraanan, highway, ng mga haring mula sa sikatan ng araw, East China. Kaya may dalawang bagay. Gagawa sila ng highway at tutuyuin nila yung ilog Euphrates. Nagkatotoo ba ito? Eto na po yan. Ito po ang China, ito po ang Israel. Dito po yung Armageddon, kaya lulusob sila. Ulitin ko, yung 200 million, hindi nila maisasakay sa eroplano yon. Gagamit sila ng tangke, kanyon, missile, mga truck na may lamang missile. Kaya may dalawang balakid. Una, malawak po kasi yung Euphrates River. Pero sabi ng Biblia, tutuyuin daw nila yan. Tignan natin. Ngayon, totoo po. Ito po ngayon sa Turkey, gumawa sila ng isang dam. Ataturk Dam ang tawag. Kapag sinara nila yung dam, matutuyo na yung Euphrates River. Alinsunod sa sinasabi ng Biblia. Ito po ang modern day picture po niya. Pag sinira nila yan, matutuyo, gaya ng sinabi ng Biblia, matutuyo ang tubig sa Euphrates River. Next, may isa pang balakid. Ito po yung Himalayas Mountain. Nandyan po ang Mount Everest. Kaya gagawa raw sila ng highway dyan. Natupad na. Ano ang pangalan ng highway? Karakoram Highway. Ito po ay ginawa ng China, yung build project din po nila. Kasama ng Pakistan. Yan po yung dadaanan niya sa mga bundok. Yes. Hindi po ito trading route. Ibig sabihin, walang pasahero dyan. Hindi yan highway para sa mga commuter. Ito ay special na highway para mangyari ang digmaan. Natapos na po ito, nakaredy na.
Kung naiintindihan nyo po ito, siguro maninindig ang balahibo mo. Totoo nga. Nakakatakot. Malapit na talaga yung gyera. Yan po yung highway. Dumaan sa mga bundok. Grabe. Totoo ang Biblia. Next, missile ang gagamitin. Detalyado ang Biblia. Ezekiel 21:15. Sabi ni Ezekiel, nung panahon po nila pag may gyera, espada lang. Tabak. Ano yun? Slingshot. Pero dito, may digmaan, ang gagamitin daw nila, ibinigay ko ang kumikinang na taba. Parang kidlat. Ito hinasa upang gamitin sa pagpatay. Ano yun? Ito po yung pinakita ng Diyos sa kanya. Missile, kumikinang. Yung mangyayari sa future, pinakita sa kanya. Ngayon po, mayroon ng intercontinental at supersonic missile na tinatawag. Detalyadong detalyado. Ang dami nilang bomba. Ano pa? Nuclear war. Pag bumutok ang bomba, bubulusok ang apoy. Susunugin niya yung buong mundo. Kahit magtago ka, wala ka nang magagawa. Lahat mamamatay, pati isda. Tingnan natin. Sa Zacarias 14:12, salot, ibibigay ng Panginoon sa lahat ng mga bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. Tingnan nyo, ang kanilang laman ay mabubulok habang sila'y nakatayo pa sa kanilang mga paa. Ang kanilang mga mata ay mabubulok sa kinalalagyan ng mga ito. Ang kanilang dila ay mabubulok sa kanilang mga bibig. Bigla kang malulusaw. Para maintindihan, ito po yung pagdaan ng apoy, lusaw ka dahil sobrang init, susunugin ka. Heat and radiation. Yes po. Binanggit rin ni Pedro sa 2 Peter 3:12, sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Hindi ba kayo natatakot sa verse na ito? Matutupok, matutunaw sa init. Pinakita ko na po, Garden of Eden, totoo. Noah's Ark, Tore ng Babel, Israel. Ito rin mangyayari po ito. Sobrang init, matutupok. Bakit? Nuclear bomb yun eh. Nuclear, ano yun? Meron po siyang atomic bomb. Sobrang init. Parang ganito. Ito po yung inventory ng nuclear bomb ngayong 2026. Russia nga lang, 4,309. Ang lalaking bomba po nito, ha? Yung ibang bomba nila parang kasing laki ng around 3 palapag na floor ng building. Isipin nyo po yan. Pag pumutok yan, isa lang dyan ang pumutok. Damay-damay na po yung buong mundo. Yan ang nakapinta. Nuclear bomb. Ilang minuto lang masusunog ang buong mundo. Ano pa? Lahat mamamatay. Sa panahon ni Noah, nakaligtas ang mga isda. Kasi tubig ang ginamit. 8 natira. Pero dito lahat daw. Si Panyas, 1, 2 hanggang 3. Lubos na lilipulin ang lahat ng mga bagay sa ibabaw ng lupa. Pupuksain ng tao, ang hayop, lilipulin ko ang ibon sa impapawid at mga isda sa dagat. Nilinaw ng Diyos kasi nga nuclear war ito. Para maintindihan, bakit pati isda? Sunog eh. Kaya maaabo lahat. Pupunta sa himpapawid yung abo. Matatakpan ng araw, magdidilim. Babagsak yung abo doon po sa dagat, malalason yung mga isda. Ang tawag dyan, nuclear winter. Kaya sabi niya, a destruction determined even upon the whole earth. Isaiah 28:22. Yan po ang nakapinta, nakasulat sa Biblia. Para maintindihan nyo, mangyayari po ito. Wala silang alam. Nagtatrabaho, busy sa paghahanap buhay. Ganyan po maraming tao. Hindi nila po alam. Yun pala, pagkakagyera na.
Saan ka magtatago pag ganyan? Ang kanilang laman ay mabubulok, sabi mo. Ang kanilang dila, ang kanilang mata mabubulok sa kinalalagyan nito. Bubulusok ang apoy. Yan po ang nakapinta sa Biblia na mangyayari. Sa mga taong ayaw maniwala, ayaw maligtas, at nagpapakapagod para sa mundong ito, ito ang talata para sa inyo. Sifanias 1:18. Minsan po kasi, hindi makapunta sa Bible seminar, ang laging kinakatwiran, may trabaho ako, may business ako. Ito ang sabi ni Sifanias sa inyo, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa araw ng puot ng Panginoon. Sa apoy ng kanyang ninubugong puot, ang buong lupa ay matutupok sapagkat isang iglap at bigla ang paglipo lang kanyang gagawin sa lahat ng naninirahan sa daigdig. Wala nang silbi ang pera mo, alahas mo, mansion mo kapag nag-nuclear war. Mag-isip po tayo mga kababayan. Minsan ano po ang kalaban? Bakit di kayo maligtas? Yung pag-iisip nyo sa bagay na makalupa. Pagpupunta po ako dyan, Pastor, wala po kaming kakainin. Ay kahit wala kang makain, maligtas ka lang sa week na ito. Sapagkat ito po ang nakapinta. Hindi ko po kayang iwanan ang aming negosyo. Panggabi po, mas malaki ang kita. Pagdating po ng nuclear war, kahit itaapal mo yung tag-1,000 sa katawan mo, masusunog ka pa rin. Kung ayaw mo talaga, at least maganda. Dami mong alahas, nandiyan na yung apoy. At least nakaalahas ako. Ang pangit, di ba? Nandun ka sa mansyon, nandiyan na yung apoy. At least mayroon akong mansyon, yayakapin mo pa. Isunog naman kayo. Mag-isip po kayo mga kababayan. Money can save you during nuclear war. Walang magagawa ang perang yan. Yes po. Armageddon War, last war, tiyak mangyayari? No doubt, it will happen. Kaya ano ang dapat mangyari sa inyo? One solution, you must be born again. Ang born again, maligtas. Bakit pag naligtas ka, bago ng gyera, rapture muna. Alam niyo po, para mas simpleng maintindihan, parang ang mundong ito ay basurahan na. Susunugin. Parang mga sa probinsya, siguro ginagawa nyo pa, kung may mangga kayo, yung mga dahon, wawalisin mo. Sabay, susunugin mo. Pero pag may nakita kang, ay, may ano dito, mahalaga to, kukunin mo. Parang ganon. Yung mga naligtas, mahalaga sila sa Diyos, kaya kukunin niya sila. Yung mga naiwan hindi naligtas, susunugin niya sila. Kaya ang matalinong advice ko, sana sa Friday, maligtas po kayo, maborn again. Last verse po. Kawikaan 1:17. Basahin po ninyo sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang takot sa Panginoon, ang pasimula ng kaalaman, ang karunungan at turo ay hinahamag ng hanap. Ano po itong takot? Hindi, ang takot. Narealize mo na totoo ang Biblia. Mayroon palang naghihintay sa akin. Kaya,
Mag-iisip na po kayo at sige, tapusin ko na lang, 2 araw na lang. Pero, may hangal daw. Sino yung hangal? Hinahamak niya yung turo. Pag-uwi niya, anong sabi niya? Hindi yung totoo. Maniwala kayo dun. May mga ganun po talaga. Ang tigas ng puso po nila. Sa mga taong ito, wala na po kaming magagawa. Pero, naniniwala ko, kayo pong mga taga Cavite, I hope, nagkaroon kayo ng takot sa Panginoon. Ito na po yung pasimula ng kaalaman. 2 araw na lang po tayo. Itong 2 araw na susunod, 2 gabi, ito ang pinakamahalaga. Mga kababayan, sa unang 3 araw, pinatunayan ko lang po na totoo ang Biblia. Pag hindi ka napupunta dito, useless. Wala pang kaligtasan. Bukas, preparasyon sa Friday. Kaya hindi pwedeng hindi ka pumunta sa 2 araw na ito. Bukas, pag-aaralan natin yung problema natin, kasalanan. Yun ang dahilan pa bakit tayo pupunta sa impyerno. Sa Friday, ipapangaral ko kung paano tayo maliligtas. Kaya kung ako sa inyo, kahit anong mangyari, alam niyo po, ako experience ko ito sa pangangaral ko ng maraming taon na. Pag may gawain ng Diyos, kikilos din si Taning. Kaya, gusto namin kayong maligtas, gawain ng Diyos. Si Taning may gawain siya, ipiprevent niya kayong pumunta dito. Kaya bigla may magyayaya sa'yo. Kung kayo po ay kabataan, ay may liga, fiesta, basketball tayo. Huwag mong unahin yung basketball. Yung mga nanay at tatay dito, bigla may birthday yan sa katabing bahay. Huwag niyong ipagpalit ang kaligtasan sa pansit, spaghetti. Napaka-cheap mo naman ng buhay mo, pinagpalit ang kaligtasan. Bakit ko po sinasabi, may mga taong ganoon. Narinig na ng po nila, yung iba pangas, lumalapit sa akin, salamat po. Buti na lang napakinggan ko. Balik po kayo bukas ha? Opo, kinabukasan wala siya. Tinanong ko yung nag-invite, bakit wala? Birthday po kasi nung inaanak. Kaya pag nasa impyerno na po siya, yun ang naiisip niya. Kung inuna ko yung Bible seminar at hindi yung birthday, ligtas sana. Forever po siyang iiyak sa impyerno. Sinasabi ko po ito kasi experience namin ito. Kaya 2 araw mag-ingat po tayo. Yung iba tutuksuin ni Taning, bigla may trabaho po kayo overtime. Bibigyan ka ng 2,000. Huwag mong ipagpalit. Ano mang mangyari, huwag niyong ipagpalit ang kaligtasan sa mga walang kwentang bagay. Isa pa, sa 2 gabing ito, baka bigla kayong magkasakit, sumakit ang ulo. Uminom ka na lang ng gamot, pumunta ka dito. Bigla, sumemplang ka sa motor, nagasgasan ka, kahit na hindi ka makatayo, magpangbuhat ka, umupo ka dyan. Maligtas ka lang po. Kasi ganito kahalaga ang kaligtasan. Kaya, see you tomorrow. I hope mag-reflect po kayo sa inyong napag-aralan ang Biblia totoo. Ilang percent po na totoo ito? Kung talagang naniniwala kayo, sinabi niyong 100%, talagang pupunta ka bukas at sa Friday. Umaasa po ako. Gusto lang namin kayong maligtas. Marami pong salamat. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa 3 araw o 3 gabi na paggabay niyo po sa amin. Ngayon, buo na ang aming paniniwala. Ang Biblia ito, totoo, 100%. Pero bukas at sa Friday, pag-aaralan po namin yung 2 mahalagang bagay, impyerno at langit. Nawa, huwag lumiban ang mga nakikinig. Tulungan niyo po sila na malampasan lahat ng panunukso ng kalaban. Anumang hadlang ang iharang sa kanila, dalhin niyo po sila dito, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang mga kamay, at umaasa po ako na sa 2 gabing ito na natitira, doon po nila mauunawaan kung sino sila sa harapan ng Diyos at kung ano yung pag-ibig ng Diyos para sa kanilang kaligtasan. Sa ngayon, ingatan niyo po sila sa pag-uwi at umaasa po ako, Panginoon, na unti-unti nang nahihipon ng Diyos ang kanilang puso. Nawa, maredy na ang pusong ito upang magbukas at matanggap niya ang kanyang kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Ingat po kayo. Marami pong salamat.